Hindi lahat ng nilibing ay umaalis. Isang tunay na kwentong multo sa sementeryo. Bago nating ituloy ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Unang yugto. Ang bantay sa gabi. May mga lugar na kahit tanhaling tapat, parang gabi pa rin ang pakiramdam. Isa na rito ang sementeryo sa aming bayan. Hindi ito sikat, walang marble na puntod, walang magagarang lapida. Karamihan dito, lumubog na sa lupa. Parang unti-unting nilulunok ng lupa ang mga pangalan, kasama ang mga alaala. Noong panahong iyon, ako ang night caretaker ng sementeryo. Ako ang nagbubukas ng gate sa umaga. Ako rin ang nagsasara nito sa gabi. At higit sa lahat, ako ang nagbabantay habang natutulog ang lahat. Unang gabi ko pa lang, may bilin na agad sa akin ang matandang caretaker na pinalitan ko. Mahina ang boses niya, parang takot magsalita ng malakas. Sabi niya, kapag may narinig kang naglalakad sa pagitan ng mga puntod, huwag mong sundan. Tumanggo lang ako. Akala ko, pamahiin lang. Ang duty ko ay mula alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Pagsapit lang gabi, isinara ko ang malaking bakal na gate. Tumunog iyon sa buong sementeryo. At kasabay noon, parang may huminga sa paligid. Tahimik ang sementeryo sa gabi. Hindi tahimik na payapa, kundi tahimik na parang may nag-aabang. Naririnig ko ang hangin sa pagitan ng mga punong akasya, ang pagaspas ng tuyong dahon, at ang sariling tibok ng dibdib ko. Bandang alas 11 ng gabi, nagsimula ang unang kakaiba. May narinig akong tunog ng sapatos. Hindi mula sa gate, hindi rin mula sa daan, kundi sa loob ng sementeryo mismo. Mabagal, parang naglalakad sa pagitan ng mga puntod. Napahinto ako sa pag-inom ng kape. Tahimik akong nakinig. Muli. Hindi ito hayop, hindi aso, hindi pusa. May bigat ang bawat hakbang. Sinigaw ako. May tao po ba diyan? Walang sagot. Pero hindi tumigil ang yabag. Kinuha ko ang flashlight. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa direksyon ng tunog. Habang papalapit ako, mas lalo kong naramdaman ng lamig. Hindi lamig ng hangin. Lamig na parang may dumadaan sa loob ng katawan mo. Tinapatan ko ng ilaw ang isang lumang puntod. Wala. Isa pa. Wala. Hanggang sa mapunta ang ilaw ko sa isang puntod na wala ng pangalan. Lumubog na ang lapida. Halos kalahati na lang ang kita. At sa harap nito, may bakas ng paa. Hindi ito bakas sa lupa. Hindi rin sa putik. Parang naipunan na alikabok na naapakan. At ang mas nakakatakot, papalapit ang mga bakas sa akin. Umatras ako. Isang hakbang. 2. At biglang tumigil ang mga bakas. Parang may huminto sa mismong harap ko. Hindi ko makita. Pero ramdam ko, may nakatayo sa tapat ko. May bumulong. Hindi sa tainga ko, kundi direkta sa ulo ko. Hindi pa tapos. Nanlamig ang batok ko. Nanginig ang kamay ko sa flashlight. At saka ko lang napansin, nakabukas ang isang puntod. Hindi hukay, kundi parang may gumalaw mula sa loob. At doon ko naalala ang bilin ng matandang caretaker. May mga hindi umaalis kahit naililibing na. At doon ko napagtanto, hindi ako nagbabantay ng sementeryo. Ako ang binabantayan. Ikalawang yugto.
ang mga hindi pinangalanan. Hindi ako agad nakagalaw. Nakatayo lang ako roon, sa pagitan ng mga puntod. Hawak ang flashlight, habang ramdam kong may nakaharap sa akin. Walang anyo, walang hugis, pero may presensya. Parang may nakatitig, kahit wala kang nakikitang mata. Dahan-dahan akong umatras, isang hakbang. May natapakan akong tuyong dahon, at sa mismong sandaling iyon, may gumalaw. Hindi sa paligid, kundi sa ilalim ng lupa. Parang may kumamot mula sa ilalim ng puntod. Hindi malakas, hindi rin biglaan. Parang sinadya para marinig ko. Napasigaw ako. Hindi malakas. Basag. Parang sinakal ang boses ko. Tumakbo ako pabalik sa maliit na guardhouse. Hindi ko na nilingon ang mga puntod. Hindi ko na pinansin ang mga yabag. Ang alam ko lang, may sumusunod. Pagdating ko sa guardhouse, isinara ang pinto. Isang kandado. 2. Huminga ako ng malalim. Tahimik. Walang tunog. Walang yabag. Akala ko tapos na. Pero mali ako. Bandang 2:00 ng madaling araw, may narinig akong kumalampag. Hindi sa gate. Hindi sa pader. Kundi sa bubong ng guardhouse. Parang may naglalakad sa itaas. Mabigat. Dahan-dahan. Hindi ako gumalaw. Hindi ako tumingin pataas. Pinikit ko ang mga mata ko. At saka ko narinig ang boses. Hindi galit. Hindi rin malakas. Pagod. Hindi kami nakita. Napaluha ako. Hindi ko alam kung bakit. Parang may bigat na pumasok sa dibdib ko. Walang naghanap. May tumulo sa sahig. Hindi tubig. Hindi ulan. Luha. Hindi ko alam kung kanino. Unti-unting lumakas ang mga boses. Hindi sabay-sabay. Isa-isa. Parang binibilang ang sarili nilang pagkamatay. Ako ang una. Sumunod ako. Walang pangalan ng lapid ako. Tinakpan ko ang tenga ko. Pero hindi iyon nakatulong. Dahil hindi sa tenga pumapasok ang mga boses. Direkta silang pumapasok sa alaala. Biglang tumahimik ang lahat. 1 segundo. 2. 3. At saka, ikaw ang bantay. Bumukas ang pinto ng guardhouse. Hindi ko iyon binuksan. Walang hangin. Walang tulak. Basta bumukas. Sa labas, nakita ko sila. Hindi malinaw ang mga mukha. Parang mga anino na may anyong tao. Nakapalibot sa guardhouse. Tahimik. Nakatayo. Parang nagaantay. At sa gitna nila, isang bukas na puntod. Mas sariwa kaysa kanina. Mas malalim. At alam kong para iyon sa akin. Hindi ako sumigaw. Hindi ako tumakbo. Nakatayo lang ako sa bungad ng guardhouse. Nakatingin sa hukay na unti-unting lumalalim sa harap ko. Ramdam ko ang lamig ng lupa. Amoy ko ang sariwang hukay. Amoy ng lupang bagong bukas.
Amoy ng katahimikan pagkatapos ng kamatayan. Isa-isa silang lumapit. Hindi naglalakad. Hindi rin lumulutang. Parang dinadala ng lupa ang mga paa nila. Habang papalapit sila, mas nagiging malinaw ang anyo nila. Mga mukha na walang ekspresyon. Mga matang pagod. Mga bibig na gustong magsalita, pero matagal nang hindi naririnig. Huminto sila sa harap ko. Walang galit. Walang galak. Parang matagal lang silang naghintay at sa wakas, may dumating. Isang babae ang humiwalay sa grupo. Nakasuot siya ng lumang damit. Parang mula sa panahong hindi na naaalala ng bayan. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng malinaw. May mga inilibing na walang nagluluksa. Sumunod ang isang lalaki. May mga namatay na walang naghanap. At isang batang boses. Mahina, basag. May mga iniwan para kalimutan. Naramdaman kong bumigat ang katawan ko. Hindi dahil hinahatak nila ako, kundi dahil ayaw na akong pakawalan ng lupa. Napatingin ako sa hukay. Sa ilalim, may nakita akong pamilyar. Isang pares ng sapatos. Sa akin, doon ko naiintindihan. Hindi nila ako kukunin. Papalitan nila ako. Ang huling narinig ko bago tuluyang lumubog ang paligid. May bantay na ulit. May dumating na bagong caretaker. Binuksan niya ang gate. Tahimik ang sementeryo. Walang yabag. Walang boses. Pero nang mapadaang siya sa isang lumang puntod, napansin niyang may bagong lapida. Walang pangalan. Walang petsa. Isa lang ang nakaukit. Bantay. At tuwing 11:00 ng gabi, kapag tahimik ang buong sementeryo, may makakarinig ng mabagal na hakbang sa pagitan ng mga puntod. Hindi iyon multo. Hindi iyon kaluluwa. Ako iyon. Ito ang Miss Liz Creepy Stories. Matulog ka na kung kaya mo. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong totoong kwentong katatakutan.